So, hi, I'm Edward. So, karon is naghimo ko og inventory system gamit ang Python. So, first bago ko mag-explain sa akong code, sa ako sa mong i-walkthrough sa akong code ay sa akong pan. So, ato sa ning i-run. Hello. Hello. So, mo na yung pinakauna. So, welcome to Bogus Military. There's MP. So, atong button dire kay since na naman tay account. So, ang pangalan sa database nato is dbadmin. So, pangitaw na to ang dbadmin dire. Change ka ni. So, na dire. So, input ni natong admin. As you can see, wala nakita ang password. Kasi nagamit og getpass nga package. And then, igamit din natin dire sa password nga input. Kung enter na nato, is malapos siya. Welcome, login success. Hi, admin na yun. So, dire, so, kanay. Ay, unang option dire, which is add item. So, number 1, view inventory sa number 2, save to file sa number 3, and update a item sa number 4, and QR code sa number 5, and logout sa number 6. So, pinakauna is mag-add sa tag-item. Let's say, item. So, kung i-view ni nato, is makita na sila. Kaya tungod, wait lang, makita na siya. So, masave na siya sa, ay wala pa na siya na-save sa txt file. Napa na siya sa list. Kung mag-add na po tag-item, redmi, then, is 39. Kung view inventory na po nato, is madungagan na po Redmi 10. Saka na eh. Sa number 3 is ato na siyang i-save into txt file. So, diri is mga sample na kung i-imugay na. So, let's say, mag-save to inventory. So, diri walay final project na pangalan na txt na file lang. Pero kung enter ta ni, makita may diri And then kung tuplok ta ni, is makita tong ipang input nato ng mga data. And then kung gusto ko ta mag-add og item, let's say i-add ta ni. Imo ta ni iPhone 13. Enter item, iPhone 13, price, 22, 32, line of the file. So, 1. Since naman pinakauna naman ang iPhone sa txt file na to. So, as you can see, ang item na kuan pinakauna is na-update. Gaya na is iPhone 12 to and then garon is name mo nag iPhone 13. Nya, naabot tayo QR code riya. QR code successfully updated. So, mo ni siya. I-scan lang ni and then makita na kung saan item nga na butang ani na QR code. Then, kung i-log out na nato, 6. And then, also gusto po na mag-sign up. Let's say,
Ayun, check. 3. So, ingatan lang. So, let's say gusto to mag-sign up. Ano pa? Say gusto to mag-sign up. So, akong i-type ang existing na diri na account which is kaning admin. So, admin password is password. So, sakto siya. Pero, dili na niya dawaton kay since ang admin is exist nag-exist na sa atong database na txt file which is kani. And makita po ninyo diri is walay nagpare-pareho na username. Pwede na magpare-pareho nga password but username is dili. Let's say, magbutang taog Edward double D. Nagyapon nyo. Kani. Edward and 1, 2, 3 password. 1, 2, 3 password. Password is too short. Since 1, 2, 3 ang 1, 2, 3, 1, 2, 3 naman ang akong gi-input. So, if mag-create na gid tag kuan, let's say root root 1, 2, 3. Root 1. Test na. So, so makita na dire. So, mabutang na ang root diri So, kung wala ginata, gamiton ta na root 1, 2, 3. So, maka-log in na ta. Wala to. So, balik na ako sa explanation sa code. So, pinakauna is naging mo kong function, tulo ka function, which is register, access, o home. Ay, upat di ka function. Item inventory, and then, kaning home. So, pinakauna is naging mo kong register. So, diriya ang sign up. Which is, akong gi-assign ang txt file into read sa atong db na variable. Para mao niya itong gamiton once na atong i-access ang database na to na txt file. So, na nga yung input dire, password, ay username, and also ang password. So, nakaget pass ni siya, para dili makita kung saan i-input sa user. So, kaning mga empty list, D ug F, is mag-append ta dia. So, diriya is nagamit tag for loop. So, for I in DB. So, kaning database nato na admin.txt. So, A, doon na siya ka variable, nag-i-assign na yung ani, A o B. So, i-split na niya and then butangan niya og kama. And then, kaning strip is para mawala ang mga spaces. So, if, let's say, makabutang og space ang user, makabutang siya space. So, iyan ang hawaon kay since wala man ay character. And then, once na ma-okay na, i-append din niya sa D, ang A, and then ang F sa B, ang B sa F dahil. So, diriya na ang logic if dili sakto ang password sa confirm password. Diri password so too short naman eh. So, password does not match morning mo print out if dili mag-equal yung duha. And then, iyang i-run ang register na function which is kani, balik ko niya run. Kaya diri so kaning password too short. So kani. Else,
if length sa password is less than 6, which is kadong 1, 2, 3 na akong gi-input, is morning ma-print out and then i-run na po yung register na function. So diri sa katong existing na function ay na username. So ginganin ako. If username in D, which is diri kani. So but pasabot ana if ang username daw is nasa D sa database nato. So kaning D is kaning empty list. If username in D, print username exists, please try again and then input. Else, kung masakto na siya, iyang i-open ang database nato na admin.txt and then mag-append dali is ingani. Ingani nga append. So db.write, yung username and also ang password. And then, gamit ang character control na break. Pin success din na to. Mata na din tao, do you wish to proceed? If y, i-run yung function na access, kanina function. If no, goodbye. So, dito sa access, is mo na ning login. So, kani, is pareha itong gi-explain ako gayina. So, kaning data, is equals to dict, zip, d, og f. So, kani, since kaning d og f is list man siya, ato siyang i-convert into dict, kay para, nato gamiton if magamit ata or ato na siyang basahon para maka login ba sa or dili using our txt file. So diri if data daw, so kani it's na ang username, also if true ni iyan na papangutan-on if ang password is equal sa data username, so inga na siya. So, linya siya. So, password ni and username ni. If true ni siya, print login success and then hi kung samantang i-input niya na user. So, i-run din yung function na item inventory. Else, incorrect siya and then otro na po access. I-run na po niya na function. Then, diri sa item inventory is naggamit taog class. Is na class item. So, kani, div init. So, diri na to ma-assign kung sa tong mga object na to. So, naatay tulo ka object which is item name, price, quantity. So, kaning self is object po na siya pero murag diha na gina siya. And then nato siyang is-self that item name is equals to item name. So, ato lang siyang equal sa self.price equals to price and so on. So, kaning str is string niya na ay isa ka object which is kaniyang atong i-print out sa atong txt file. So, katong tanawon tong final project.txt, inga na yung forma. Itungod, inga ni po ang iyang forma na gigamit. So, dito sa class nato na inventory, nagamit ang tag-init na self lang kakuan. Ay, isa lang ka object which is ang self. Ay, isa raman ka assignment ang atong ihimo which is ang inventory list lang na empty list. Ay, mag-append lang tali once na mag-add item ang user or view item ang user. So, let's natin function diri and I object na item. So, if unsay ma-input sa user diri is iyan ang i-append diri sa inventory list. So, mao na akong gihimo. In order para ma-access ni self.inventory append. So, kanila nga parameter. Parameter. So, kung sa input niya, ma-input mo diri. Sa def
function nato na view inventory is view lang siya. So ato lang ni siyang i-for loop. So for item in self inventory list, so i-print nato kung unsay mabasa niya sa inventory. Mao ni siya. So mao ni siya. Kaya nira ang mahitabo. Itungod nag-for loop ka sa kani sa inventory list nato na empty list. So diri sa update item is natay object nga item price quantity line number and also file name. Okay. So mo ni sila. Kaning item price quantity line of the file which is kaning line number and ang kaning file name kung say ma-input sa user na kung asa niya gi-save is kadto na pud ang iyang i-update. So mana ni atong i-open ang file name as file and ato rin i-read lines. File that read lines dapat. Yes. So if line number is less than or equal sa line pasabot ani if ang gi-input sa user na line number is less than daw sa line which is diri is kani is true man kay di ba na ay 2 na length of lines diri sa final project so true siya so kani ang iyang i-run so lines then tani line number is -1 so kani siya is since ang starting index sa Python is 0 man. So, if mag-input ang pag-inawa na itong so, ang 0 ang iyang basahon kaya tungod ay if mag-input let's say mag-input tag 1 para lagay na para pagay na 1 na itong gi-input so ang index 0 ang iyang basahon kaya tungod let's say 1 so ang mahitabo na is lines 1 minus 1 so mahitabo na is index 0 sa lines which is kung sa'yo mabasa din sa diri lines file then equals na to so kung sa'yo ito yung butang diri is maputo yung mabutang diri so gamit ang upstreams diri diri na ta mag-write sa atong file name so with open file name write as file for line in lines file that write line let's say kani atrang butang is isulatan kung sa tayo gipili nga linya sa atong txt file else dayon if dili sakto ni if dili sakto kani ang iyang i-run the line number is not in file has only a file has kung say lines line so let's say 2 man so ang butang diri is 2 then kaning save to file so kaning save to file is mo na siya in order para maka-save the file with open file name so write nga itong gigamit as file for loop din ta sa inventory inventory list na to so kung sa'yo basa niya iyan ang i-write and then
iyang ibutang sa kung say file name na iyang mapili. So, file.write. So, item. So, kung sa'yo mapili niya, kung sa'yo makita niya sa list, iyan ang isuwat sa txt file. So, kaning QR code is lagi mo ng tawag IMG na QR para iskanon. So, akong ginagamitan niya is cellphone pag-scan kay para makita kung ang items na na-input sa database. So, akong gibuhat diri o gi-open na po natang file name as f atong gigamit. So, data is equals to f.read, i-read nato siya. And then, lagi mo variable na img, so, QR code that make nato ang data kung sa'yo mabasa niya diri. So, kaning QR code is gikan ni diri sa i-import nato ang QR code para makagamit ta og QR code. Then, img.save nato sa QR code.png, which is mo ni pangalan. And then, nato din gi-assign sa variable lang atong class. Okay, para ma-access nato ang each function inside sa atong class. So, inventory system is equals to inventory na class. So, while true na siya, so, mo ni siya Lagyan mo ko variable na choice, input here. If 1, ang iyang gipili. So, add item, which is mangutan na siya. Item name, price, quantity, new item. So, kaning new item is mo na siya. I-access na to ang item na class and then yung item. So, gi-assign na to ang mga variable na itong himo diri Okay. And then, gamit na itong inventory system na variable. Then, that add item kung sa itong i-add niya. So, which is diri is parehar gyapon diri sa uban. So, diri sa home, dali ra ni siya. So, natay tulo ka choices, 1, 2, ug 3. Which is login, sign up, o exit. So, natay access, register, and home.